Master, welcome back again to our channel. Panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsumasamayin natin ngayong araw na ito. At kung bago ka sa ating channel, pag-click ang subscribe button and hit the notification bell para updated kayo sa ating mga susunod na videos. So mga Master, bago natin simulan ang ating kabanata ngayong araw na ito, huwag po sana natin skip yung ads mga Master, no, dahil malaking bagay na po yan sa ating munting channel. So simulan na natin kabanata ngayong araw na ito. Let's go! Kabanata 1911 hanggang 1930. Kabanata 1911. Ang juniper ay nakolekta lamang ng 2 berry. Total, lahat ng tao ay nakatutok sa kanya. Hawak ang 2 berry sa kanyang kamay, tumalikod siya para umalis. Ngayon, 21 berry na lang ang natitira. 10 lang ang kailangan ko. Tumingin si Langston sa karamihan at sinabi, "Ito ay hindi nararapat, natatakot ako." Lumapit si Sky at sinabi. Nanatili siyang tahimik kanina dahil naniniwala siyang hindi siya karapat-dapat magsalita sa harap ni Conrad. Ngayon, nilayo ni Langston na magkaroon ng 10 berry para sa kanyang sarili. Isinasaalang-alang na ang mga miyembro ng Blood Race, James, Thomas, at ilang iba pa ay hindi pa nakakakuha ng isa, hindi siya makakakuha ng kahit isang berry kung patuloy siyang tahimik. Thomas chimed in, "Sa katunayan, ito ay hindi nararapat. Bawat ika-9 na ranggo dito ay dapat makakuha ng hindi bababa sa 1 berry." Tumayo si Thomas para sa sarili. Kung pinayagan niya si Langston na mamitas ng 10 berry, maaaring wala nang matitira para sa kanya. Ang ibang mga Earthlings ay nagpahayag din ng kanilang mga iniisip. Kahit na ang Blood Race at ang Polaris Sect ay inakusahan si Langston na kumagat ng higit pa sa kanyang ngumunguya. Si Langston, sa kabilang banda, ay malamig na sinabi, "Walang sapat na maglibot kahit na ano. Sa anumang kaso, magkakaroon ako ng 10 berry. Ipauubaya ko sa iyo ang natitira." Pagkatapos, nagpakita siya sa mahiwagang puno at nangolekta ng 10 berry. Walang nagawa ang ibang martial artist kundi manood. "Isa lang ang kailangan ko." Pagkatapos magsalita, nauna si Tyrese at pumitas ng berry para sa sarili. Ngayon, 10 berry na lang ang natitira. 5 lang ang kailangan natin, sabi ni Kayden, ang Grand Patriarch ng Blood Race. Kahit na ang Blood Race ay maraming 9th-rank martial artists, 5 lang ang hinihingi niya dahil sa takot na ma-provoke ang Solin martial artists. Kung pagsasamahin nila siya, hindi siya magtatagal. Hindi pwede. Si James ang unang humakbang, walang matitira kung 5 ang Blood Race. Kahit na malakas ka, hindi ka kwalipikadong magkaroon ng 5. 2 berry ang pinakamaraming makukuha mo. James, ikaw. Nagdilim ang ekspresyon ni Kayden. Agad na lumapit sa kanya si Thea at pinandilatan siya, malamig na sinabing, "Dapat mong ituring ang iyong sarili na maswerte na magkaroon ng 2. Nang makita siya, isang lamig ang damaloy sa gulugad ni Kayden. Kahit si Juniper ay hindi nagkaroon ng pagkakataon laban sa kanya. Kung itulak niya ng masyadong malayo, maaaring hindi sila makatanggap ng kahit 1 berry. Fine. Nagnganga ang ngipin ni Kayden. Pagkatapos, nangolekta siya ng 2 berry. Ngayon, 8 na lang ang natitira. Si James at Thea ay pumulot ng 1. Ngayon, 6 na lang ang natitira. Gayunpaman, marami pa ring makapangyarihang martial artist doon. Isinasantabi ang Half-Saints, maraming 9th-rank martial artist, Sky, Thomas, Tobias, Lukejan, at ang 3 Grand Patriarch ng Polaris Sect. Ang mga natitira ay tumawid lamang sa tuktok ng ika-8 ranggo. Hindi nila napigil ang maluhan ng maamoy ang matamis na halimuyak ng mga berry. Kung makukuha lang nila ang mga ito, tiyak na tatawid sila sa ika-9 na ranggo. Gayunpaman, tila wala nang matitira para sa kanila. Sa kasalukuyan, mayroon pa ring 7 ika-9 na ranggo ang natitira at 6 na berry ang natitira. Sinulyapan ni Thomas ang 3 Grand Patriarch ng Polaris Sect at malamig na sinabi, "Kayong 3 ay maaari lamang magkaroon ng 2. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1912. Matapos mag-isip ng ilang sandali, tinanggap ng mga Grand Patriarch ang mga tuntunin. Pagkatapos ng lahat, ang 2 berry ay mas mahusay kaysa sa wala. Kasunod nito, naging maayos ang proseso ng pamamahagi. Ang 3 Grand Patriarch ng Polaris Sect ay nakatanggap ng 2 berry, samantalang sina Thomas, Tobias, Lukejan,
at Sky ay nakakuha ng isa. Sa lalong madaling panahon, walang mga berry na naiwan. Ang mga hindi pa tumawid sa ika-9 na ranggo ay walang natanggap. Bagamat sila ay dismayado, hindi sila nagreklamo. Kung mayroon man, kasalanan nila ang pagiging masyadong mahina at walang kapangyarihan na gumawa ng anuman. Hinawakan ni James ang berry sa kanyang kamay habang niyayakap niya ang init nito. Ang berry ay kasing laki ng kamao at kumislap ng isang lilang liwanag. Transparent at crystal clear, malabo rin niyang nakikita ang lilang liwanag na dumadaloy sa loob ng berry. Ito ay simpleng misteryoso at mahiwagang. Napakabango nito. Si James ay sumangot ng berry. Natukso siyang lunukan ng buo ang berry, ngunit alam niya na hindi ito isang lugar para sa isang saradong pagmumuni-muni. Nagplano si James na bumalik sa Southern Plains at pumasok sa isang closed-door meditation sa Mount Thunder Pass. Sa tulong ng mahiwagang berry na ito, dapat ay madali siyang makatawid sa supernatural stage. Pagkatapos ipamahagi ang mga berry, lahat ay nagtipon sa paligid ng mahiwagang katayuan. Tumingin si Langston kina Conrad at Juniper, na nagsasabing, mula ngayon, ang Bundok Bane ay pagmamay-ari ng lahat. Bukod dito, bawat mahiwagang bagay na lilito dito ay dapat ibahagi ng pantay-pantay sa lahat. Paano iyon tunog? Nagkibit balikat si Conrad at sinabing, sure. Bagamat nag-aatubili siyang sumang-ayon, hindi niya kayang talunin ang mga Tagalupa gamit ang kanyang kasalukuyang lakas. Wala siyang choice kundi ang magkompromiso. Si Juniper ay nasa mas masamang posisyon. Hindi na siya nag-alab ng takot sa puso ng mga Tagalupa, kaya itinuring niya ang kanyang sarili na mapalad na mamuhay ng maayos sa tabi ng mga Tagalupa. Kung tutuusin, kung determinado silang patayin siya, hindi siya magkakaroon ng pagkakataon. Pagkatapos isulong ang kanyang panukala, tumingin si Langston sa mga Tagalupa at sinabing, huwag masiraan ng loob kung mabibigo kang makakuha ng berry sa pagkakataong ito. Kakasimula pa lang ng mutation ng Earth. Maraming pagkakataon sa hinaharap. Ang karamihan ay nanatiling tahimik habang pinarurusahan nila ang kanilang sariling kawalan ng kapangyarihan sa kaibuturan. Kung sila ay mas malakas, mayroon silang nakuha. Pagkatapos ng talakayan, bumaba sina James at Thea sa Mount Bane. Sa daan, Lolo, Uncle, hahayaan ba talaga natin silang manatili sa Mount Bane? Sila ay isang banta sa atin. Nag-aalalang sabi ni James. Bahagyang kumaway si Langston at sinabing, ang pamumuhay sa tabi nila ng mapayapa at maayos ang kasalukuyang pinakamabuting opsyon natin. Ang kailangan nating gawin ngayon ay maghintay ng oras habang pinapataas natin ang ating lakas sa pinakamaikling dami ng oras na posible. Kapag nasira ang selyo, magkakaroon ng maraming makapangyarihang martial artist na lilito sa Earth. At saka, sa ngayon hindi ko kayang sirain si Conrad. Ito ang pangunahing dahilan. Kung may kakayahan siyang lipulin si Conrad, hindi niya ito papayagan na manatili. Natahimik si James nang marinig iyon. By the way, Thea. Tumingin si Langston kay Thea na may malungkot na ekspresyon sa kanyang mukha, na nagsasabing, mayroon kang dugo ng 4 na banal na hayop sa loob ng iyong katawan. Pinatunayan ng mga salita ni Conrad ang hypothesis ko. Dapat mong iwasan ang paggamit ng kapangyarihan ng dugo ng 4 na banal na hayop hanggat maaari. Sa nakalipas na 6 na buwan, naging abala si Langston sa pagsasaliksik ng dugo ni Phoenix. Ang kinalabasan ng pananaliksik ay nagpakita na ang dugo ng Phoenix ay kontaminado ng demonic energy. Tulad ng sinabi ni Conrad, ang 4 na banal na hayop ay pinakialaman. Ang kanilang mga katawan ay napuno ng masamang demonic energy na magpapalaki sa pagnanasa ng isang tao. Kung mas malakas ang spiritual root ng isang tao, mas malaki at mas nakakatakot ang masamang epekto ng demonic energy. Sa kasalukuyan, hindi pa siya nakakahanap ng paraan para harapin ang demonic energy. Dahil dito, maaari lamang niyang paalalahanan si Thea na mag-ingat. Bahagyang tumango si Thea at sinabing, I understand. I'll keep that in mind. Ito ay Palom, kung gayon. Tumingin si Langston kay James at sinabing, ang oras ay lumipas sa isang kisap mata. Kailangang mapabilis ang pag-unlad ng Dragonval. Walang nakakaalam ng eksakto kung kailan aalisin ang selyo. Marahil ito ay mangyayari lamang makalipas ang 10 taon. Gayunpaman, kung may mangyari na hindi inaasahan, maaaring mangyari ito ng maaga.
Kaya naman kailangan nating dagdagan ang ating cultivation base sa lalong madaling panahon. I'll do my best, mataimtim na sabi ni James. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1913. Ang mga Earthlings ay makabuluhang disadvantaged sa oras na ito dahil sila ay hindi sapat na malakas. Kung kaya nilang takutin si Conrad, hindi siya kukuha ng 5 berry. Ang pagnanais ni James na maging mas makapangyarihan ay lalong lumakas. Pagkatapos, iniwan niya ang Mount Bane sa tabi ni Thea at bumalik sa Southern Plains. Hindi nagtagal, bumalik sila sa Southern Plains. Ang muling pagtatayo ng Dragonville ay nagsimula ng marubdob. Sa loob ng 6 na buwang pagtatayo, ang Southern Plains City ay giniba, at ang Dragonville Palace ay natapos. Ngayon, maraming skyscraper ang itinayo mula sa ang lupa. Mayroon ding mga gusali sa ilalim ng lupa na idinisenyo para sa apocalypse. Matapos suriin sandali ang pag-unlad ng konstruksyon, umalis si James at tumungo sa Mount Thunder Pass. Binalak niyang pumasok sa isang closed-door meditation doon. Matapos maabsorb ang Phoenix Essence, sa kanya sisipsipin ang misteryosong berry. Pagkatapos ng ilang araw ng closed-door meditation, may lumitaw na tao sa Mount Thunder Pass. Ito ay ang Omniscient Deity. Nakasuot ng puting roba, binata ang mukha niya habang nakatingin kay James na nagmamadaling tumayo. Ano ang nagdadala sa iyo dito, Panginoong Omniscient? Natigilan si James. Pagkatapos ng lahat, ang Omniscient Deity ay hindi man lang nagpakita sa kanyang sarili sa matinding labanan sa Mount Bane ilang araw na ang nakalipas. May problema ba? Tanong ni James. Oo, bahagyang tumango ang Omniscient Deity. Sabi ni James, pakituloy. Sinabi ng Omniscient Deity, nagkataon na na-miss ko ang mga kaganapan sa Mount Bane dahil nagtungo ako sa isang lokasyon na binanggit ng aking Panginoon kung naroon ako, hindi sana nakaligtas si Conrad Titus, maraming berry. Nang marinig ito, bumungad sa mukha ni James ang realization. Kaya ang Omniscient Deity ay umalis sa panahon ng kaganapan. Tumingin siya sa Omniscient Deity. Samantala, nagpatuloy ang Omniscient Deity, 2 milenyo na ang nakalipas. Minsang sinabi sa akin ng aking Panginoon na mayroong isang lugar na tinatawag na Chamber of Scriptures sa Earth. Ang lugar na ito ay iniwan ng ninuno ng sangkatauhan. Maraming matagal nang nawala na martial arts na nakaimbak sa Chamber of Scriptures. Sinabi sa akin ng aking Panginoon na simulan ang paghahanap para sa kinaroroonan ng lugar na ito bago pa matanggal ang selyo. Samantala, habang wala ako, nahanap ko ang kamara ng kasulatan gaya ng binanggit ng aking Panginoon. Nang marinig ito, napukaw ang curiosity ni James. Iniwan ng ninuno ng sangkatauhan. Ito ay dapat na isang mahalagang kayamanan. Kaya, hindi niya maiwasang magtanong, ano nga ba ang nakatago sa loob ng kamara ng mga kasulatan? Bahagyang umiling ang Omniscient Deity at sinabing, hindi ko rin alam. Nahanap ko ang lugar, ngunit wala akong mahanap. Minsang sinabi sa akin ng aking amo na iilan lamang ang maaaring makakuha ng martial arts mula sa Chamber of Scriptures. Pumunta ako dito ngayon para anyayahan ka na pumunta doon sa tabi ko, baka may matutunan tayo sa paglalakbay na ito. Nang marinig iyon, lumiwanag ang mukha ni James. Tiningnan ng Omniscient Deity si Thea at sinabing, bakit hindi ka sumama sa amin, Thea? Tanong ni Thea, pwede ba? Oo naman. Ang Omniscient Deity ay tumango at nagsabi, narinig ko ang tungkol sa mga kaganapan na nangyari sa Mount Bane. Nagawa mong talunin si Juniper Wasim na nasa supernatural level. Talagang kwalipikado kang makapasok sa Chamber of Scriptures. Gayunpaman, ang ekspresyon ng Omniscient Deity ay naging malungkot nang sabihin niya, ang kamara ng mga kasulatan ay may malaking kahalagahan sa Earth. Hindi ka dapat mag-leak ng impormasyon. Kung hindi, sasapitan ang sangkatauhan. Hindi tayo gagawin. Nagbigay ng assurance sina James at Thea. Tara, umalis na tayo. Ang Omniscient Deity ay tumalikod upang umalis, habang sina James at Thea ay sumunod sa likuran. Pagkatapos, umalis sila sa Southern Plains. Nang marinig ito, napukaw ang curiosity ni James. Tinanong niya, Panginoong Omniscient, ano ba talaga ang nangyari sa Earth sa malayong nakaraan? Umiling ang Omniscient Deity at sinabing, hindi ko rin alam, nakakaunti lang ang alam ko tungkol sa selyo at sa mga ninuno ng sangkatauhan. Nang marinig ito, hindi na ito itinuloy pa ni James. Sa Mount Taisasol,
Ang Mount Tai ang pinakakilalang bundok sa Seoul. Ito ay isang lugar na may espesyal na kahalagahan sa kasaysayan. Kaya, pipiliin ng bawat naunang emperador ang lugar na ito upang mag-alay ng mga sakripisyo sa langit. Bundok Tai. Pagdating sa paanan ng Mount Tai, saglit na natigilan si James bago nagtanong, Lord Omniscient, nasa Mount Tai ba ang Chamber of Scriptures? Ma'am, ang Omniscient Deity ay tumanggo at nagsabi, batay sa impormasyon ng aking Panginoon, hinanap ko ang Mount Tai at natagpuan ang kamara ng mga kasulatan. Tanong ni James, dahil nandito tayo, dapat ba nating ipaalam sa Mount Tai sect? Ang Omniscient Deity ay umiling at sinabi, ang Mount Tai sect ay walang alam tungkol dito. Natural, walang saysay na ipaalam sa kanila. Bukod dito, ang Chamber of Scriptures ay matatagpuan sa Mount Tai, ngunit wala ito sa Mount Tai sect. Sige, kung ganoon, sa daan patungo sa Chamber of Scriptures, ang Omniscient Deity ay nagpaliwanag sa kanila tungkol sa Chamber of Scriptures. Ito ay isang lugar na iniwan ng mga ninuno ng sangkatauhan. Hindi lamang ang kamara ng mga kasulatan, kundi maging ang 4 na banal na hayop ay iniwan ng ating mga ninuno. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1914. Pinagpahinga ni James ang kanyang kaso. Sa ilalim ng patnubay ng Omniscient Deity, pumasok sina James at Thea sa Mount Tai at nagtungo sa malapit na kagubatan. Sa isang bangin sa kagubatan, itinuro ng Omniscient Deity ang bangin at nagtanong, nakikita mo ba ang batis sa loob? Ma'am, tumanggo si James. Ang Omniscient Deity ay nagpatuloy, may isang yungib sa batis, at ang kamara ng mga kasulatan ay matatagpuan doon mismo. Pagkatapos, pumasok siya sa bangin, habang si James at Thea naman ay sumunod. Pumasok ang tatlo sa bangin at lumapit sa batis. Pagkatapos, lumubog sila sa tubig at pumasok sa isang kuweba sa ilalim ng tubig na lumalalim sa ilalim ng lupa. Ipinaliwanag ng Omniscient Deity, ito ay isang tore sa ilalim ng lupa na may kabuuang 9 na palapag. Ang bawat kwento ay may iba't ibang martial arts. Ang ika-9 na kwento, samantala, ay naglalaman ng hindi magagapi na martial arts skill na naiwan ng ating mga ninuno. Kahit na pumasok ako sa ika-9 na kwento noong nakaraan, wala akong natutunan. Nangangahulugan ito na hindi ako nakatakdang matuto ng martial arts na ito. Nakita ni James ang pasukan ng underground tower. Itinuro ng Omniscient Deity ang pasukan, na nagsasabing, buksan mo ang pintong ito at darating ka sa unang kwento bakit hindi mo subukan ni Thea ang iyong kapalaran sa loob. Sige, tumanggo si James. Pagkatapos, naglakad siya papunta sa pinto at itinulak iyon. Ang espasyo sa likod ng pinto ay humigit kumulang 50 metro kwadrado lamang ang laki, at napapaligiran ito ng berdeng mga pader na bato sa lahat ng panig. Wala sa loob. Inis na inilibot ni Thea ang kanyang paligid at sinabing, walang anuman sa loob, darling. Sabi ni James, tingnan natin ang paligid. Nagsimulang maghanap ang dalawa ng martial arts sa loob ng kapangyarihan. Gayunpaman, kahit anong pilit nila, wala silang mahanap. Pagkatapos, pumasok ang Omniscient Deity. Tanong ni James, bakit walang kahit ano sa loob? Umiling ang Omniscient Deity at sinabing, hindi ko rin maintindihan. Sinabi sa akin ng aking Panginoon na ang tore na ito ay may 9 na kwento, at bawat kwento ay naglalaman ng sarili nitong martial arts. Gayunpaman, noong una akong dumating dito, hindi ko mahanap ang pasukan sa pangalawang kwento. Dinala ko lang kayo dito para makita kung kayo ang binanggit ng aking amo. Natutunan ng Omniscient Deity ang lahat mula sa kanyang amo. Nang marinig ito ni James ay naintriga. Lord Omniscient, anong uri ng tao ang iyong Panginoon? Umiling ang Omniscient Deity at sinabing, hindi ko alam. Wala siyang sinabi sa akin tungkol sa sarili niya. Inutusan lang niya akong manatili sa Seoul at maghintay na maalis ang selyo. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1915. Batay sa impormasyong iniwan ng Master ng Omniscient Deity, ang Chamber of Scriptures ay naiwan ng mga ninuno ng sangkatauhan para sa kanilang magiging mga inapo. Ang lugar na ito ay puno ng hindi magagapi na martial arts skills. Gayunpaman, gaano man kahirap maghanap sina James at Thea, wala silang mahanap. Hindi lang iyon, hindi man lang nila mahanap ang pasukan sa ikalawang palapag. Siniyasat ni James ang bawat sulok ng kwento.
Matapos mabigang mahanap ang pasukan sa ikalawang kwento, tumingin si James sa omniscient deity at sinabi, mukhang hindi natin makukuha ang mga manual ng martial art. Nag-iisip, inis ka ng omniscient deity ang kanyang paligid. Hindi ito dapat, naguguluhan siya. Ito ang Chamber of Scriptures na binanggit ng kanyang master. Ngunit bakit walang martial art manuals dito? Hindi kaya sina James at Thea ang nakatadhana. Nakita niya ang paglaki ng mga ito. Ang dalawa ay ang pinakabata at pinakamalakas sa kanilang mga kaedad sa lupa, hindi banggitin na sila ay nagtataglay ng napakalaking potensyal. Bukod dito, konektado rin sila sa apat na banal na hayop. Kung hindi sila ang nakatadhana, wala siya. Ideya kung anong uri ng tao ang magiging karapat-dapat na tumanggap ng mga manual ng martial art mula sa Chamber of Scriptures. Maghintay, hindi na ito mga manual ng martial art, ngunit sa halip ay mga manual ng paglilinang. Bakit hindi tayo sumuko, kung gayon? Sabi ni Thea, wala naman dito. Sa palagay ko ay hindi umiiral ang mga manual ng martial art na ito. Ma'am, tumango ang omniscient deity at nagsabi, dahil wala tayong magagawa tungkol dito, umalis na tayo. Pagkatapos magsalita, tumalikod na siya para umalis sa tore, habang si James at Thea naman ay nakasunod sa likuran. Nang makalabas sila ng tore, biglang huminto si Thea sa kanyang kinatatayuan. Anong mali? Tumingin si James sa kanya na may pagtataka. Bigla na lang kumukulo ang dugo ko. Natarante si Thea. Sa ilalim ng normal na mga pangyayari, ang kanyang dugo ay hindi magbabago maliban kung siya ay nasa isang nabalisa na estado. Ngayon, gayunpaman, nagsimula itong umikot ng walang dahilan. Ang malakas na enerhiya ay nagsimulang tumagas mula sa kanyang dugo. Anong mali? Thea. Tumigil din ang omniscient deity at lumingon sa kanya. Sa sandaling iyon, naglabas ng kakaibang aura si Thea habang ang itim na mahabang buhok ay kumakaway sa hangin. Ang kanyang mga pupil ay kulay dugo, habang ang kanyang ekspresyon ay naging kakilakilabot. Lumilitaw na nakakaranas siya ng energy deviation. Natigilan, tinawag siya ni James, Thea. Walang ideya si Thea kung bakit bigla niyang naranasan ang energy deviation. Nang mga sandaling iyon ay nanlalabo ang kanyang paningin habang unti-unting nawalan ng malay. Nang marinig ang sigaw ni James, sinubukan niyang pakalmeyan ang sarili, ngunit hindi ito nagtagumpay. Gaano kalakas ang loob ng demonyong tulad mo na pumasok sa isang banal na lugar ng tao? Isang ilusyon na boses ang nagsalita. Swoosh! Pagkatapos, ang malakas na enerhiya ay nagmula sa loob ng tore at sinipsip si Thea. Sumugod si James sa tore. Doon, nakakulong si Thea sa isang kulungang bakal sa gitna nito. Nang masaksihan ito, sumigaw si James, sino nandyan? Magpakita ka. Sa sandaling makita niya ang nakulong na si Thea, naging malungkot ang ekspresyon ng omniscient deity. Minsan sinabi sa akin ng aking amo na mga tagapag-alaga ang nagbabantay sa lugar na ito. Baka ito ang ginagawa nila. Bulong niya. Pagkatapos, inis kanya ang kanyang paligid at ikinulong ang kanyang mga kamao, sinabi. Ako ang omniscient deity ng Mount Jade. Ikaw ba ang tagapangalaga ng kamara ng mga kasulatan? Ang aking master ay ang telepathic master ng Mount Spring Castle. Siya ang nagbigay sa akin ng impormasyon tungkol sa kinaroroonan ng Chamber of Scriptures. Pumunta ako dito ngayon kasama ang dalawang ito upang tingnan kung sila ang nakatadhana. Lumakas ang boses ng omniscient deity. Nang marinig ito, natigilan si James. Lumilitaw na ang omniscient deity ay nagtago ng maraming lihim mula sa kanya. Gayunpaman, wala siyang oras para magtanong. Sumugod si James sa bakal na kulungan para subukang iligtas si Thea. Nang malapit na siya sa hola, nagliwanag ito ng itim na gintong liwanag at naglabas ng nakakatakot na aura na nagpalipad sa kanya. Thea, sigaw niya, sa kulungan. Ang mga mata ni Thea ay namumula sa dugo, at siya ay may suot na nakakatakot na ekspresyon sa kanyang mukha habang ang mga itim na ugat ay lumitaw sa kanyang mukha. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1916. Free Whoosh. Unti-unting nagkatotoo ang isang ilusyonaryong after-image. Bagamat hindi matukoy ang anyo ng figure, masasabi nilang babae ang figure. Mount Spring Castle. Itinuro ng figure ang omniscient deity at nagtanong, ikaw ba ay isang disipulo ng telepathic master ng Mount Spring Castle? Oo.
Magalang na tanong ng omniscient deity. Ikaw ba ay isang tagapag-ingat ng kamara ng mga kasulatan? Tama, tagapangalaga ako ng kamara ng mga kasulatan. Bagamat nagsalita ang figure sa malambing na tono, ang lamig ng boses niya. Ang omniscient deity ay nagmamadaling nagtanong, ano ang kahulugan nito? Bakit mo siya nakulong? Ito ay isang banal na lugar ng sangkatauhan. Masyadong napakalaki ang demonic energy na inilalabas niya. Kung hindi dahil sa aura ng tao na pinalalabas niya, ginawa ko siyang abo. Ang omniscient deity ay nawalan ng mga salita. Si James naman ay napatitig sa illusory figure na nasa harapan niya. Naguguluhan siya. Sino ang taong ito? Nang marinig ang masakit na pagsigaw ni Thea, humakbang siya at sinabing, si Thea Callahan ay aking asawa at sa mabait na babae. Walang paraan na magiging demonyo siya. Sumigaw ang omniscient deity, may demonic energy siya sa loob ng kanyang katawan dahil sinipsip niya ang dugo ng 4 holy beasts. Alam ko. Pagkatapos, malamig na sinabi ng ilusyonaryong figure, alisin mo kaagad ang lugar na ito. Kung hindi, huwag mo akong sisihin, ano ang susunod na mangyayari. Pagkatapos niyang sabihin iyon, ikanaway niya ang kanyang kamay, at pinalipad ng malakas na enerhiya si James at ang omniscient deity. Sa sandaling lumipad sila palabas ng tore, agad na sumara ang pasukan. Thea, lumapit si James sa pinto at sinubukang buksan ito. Gayunpaman, kahit anong pilit niya, hindi niya magawang igalaw ang pinto. Swish! Binatak ang primordial dragon blade, nilaslas niya ang pinto ng paulit-ulit. Gayunpaman, matibay ang pinto. Kahit na hawak niya ang primordial dragon blade at nakalaya na siya sa pangalawang kadena, hindi niya magawang masira ang pinto. Ang omniscient deity ay natarante at sumigaw, si Thea ay hindi kailanman gumawa ng anumang nakakapinsala. Mangyaring pag-isipang muli ang iyong desisyon. Isang malamig na boses ang nagmula sa loob ng tore, iyon ay dahil mahina pa siya. Kapag tumaas ang kanyang lakas, ang demonic energy ay magdudulot sa kanya na makaranas ng energy deviation. Ito ay magdadala ng isang sakuna para sa sangkatauhan. Kailangan niyang mamatay. Arg! Galit na galit, umungal si James, wala akong pakialam kung sino ka, ngunit kung maglakas loob kang hawakan siya ng kahit isang buhok, dudurugin kita. Hawak ang primordial dragon blade sa kanyang kamay, nilaslas niya ang pinto ng paulit-ulit. Sunod-sunod na alon ng sword energy ang tumama sa pinto gayunpaman, hindi natinag ang pinto. Kasabay nito, sa unang kwento ng tore, unti-unting nagkatotoo ang ilusyonaryong anino. Tapos may lumabas na magandang babae na nakasuot ng puting damit. Napatitig siya kay Thea na nakakulong sa hola habang ang kanyang ekspresyon ay naging maulap. Nakakuyom ang kanyang mga kamao, naglabas siya ng nakakatakot na layuning pumatay. Gayunpaman, unti-unti niyang inalis ang kanyang mga kamao. Dapat ko ba siyang patayin? Siya ay nag-aalangan. Bilang tagapag-ingat ng kamara ng mga kasulatan, narinig niya ang tungkol sa 4 na banal na hayop. Natural, alam niya na ang 4 na banal na hayop ay pinakialaman at ang demonic energy ay nakatarget sa pinakakilala at mahuhusay na tao. Kawawa naman ang sangkatauhan kung papatayin ko siya. Ngunit kung iligtas ko ang kanyang buhay, maaaring siya ay ganap na mademonyo at mapuksa ang lahat ng sangkatauhan. Siya ay nasa kawalan. Nasa kanyang mga kamay na ngayon ang buhay ni Thea. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1917. Alam ng tagapag-alaga na kung mas malaki ang potensyal ng isang tao, mas magiging kakilakilabot ang isa sa hinaharap pagkatapos na mahawa sa dugo ng 4 na banal na hayop. Gusto niya talagang patayin si Thea. Gayunpaman, si Thea ay isa sa mga martial artist na nagtataglay ng pinakamalaking potensyal. Magiging kawalan lamang ng sangkatauhan kung siya ay papatayin. Dahil mahina pa rin ang kanyang demonic energy, may mga paraan pa rin para harapin ito, she murmured. Sa labas, parang baliw na nilalazlas ni James ang pinto. Sa sandaling iyon, bumukas ang pinto, at lumabas ang isang babaeng nakasuot ng puting damit. Sa sandaling lumitaw siya, isang alon ng sword energy ang tumama sa kanya. Gayunpaman, ang nakakatakot na sword energy ay agad na nawala nang makipag-ugnayan sa kanya. Walang epekto sa kanya ang sword energy ni James. Napatingin siya kay James at sa omniscient deity na nakatayo sa labas. Sino ka ba? Sigaw ni James, I don't care who you are.
Sabay bitaw ni Thea. Kung hindi, dudurugin kita. Lumapit ang babae kay James at tumingin sa kanya, malamig na sinabi, huwag kang mag-alala, hindi ko siya kikitil ng buhay. Nang marinig ito, nakahinga ng maluwag si James. Lumapit ang omniscient deity at sinabing, MS. Custodian, mabait na tao talaga si Thea. Bahagyang kumaway ang babae at pinutol siya. Looking at James, she said, sabi nga, she's required to stay here from today onward. Gagawa ako ng mga espesyal na paraan para dalisayan ang demonic energy sa loob ng kanyang katawan. Ano? Natigilan, nagtanong si James, ano ang ibig mong sabihin? Bahagyang tumango ang babae at sinabing, hindi mo alam kung gaano katikat ang demonic energy. May mga paraan pa para matanggal ang demonic energy sa loob ng kanyang katawan ngayon. Kapag nalampasan na siya ng demonic energy, huli na ang lahat. Kung makakatagpo ka ng sino mang individual na nagtataglay ng demonic energy sa hinaharap, dalhin sila dito. Ililinis ko ang demonic energy sa loob ng kanilang mga katawan. Nang marinig niya ito, tumingin ang omniscient deity kay James. Inubos ni James ang Spirit Turtle Elixir, ang dugo ng dragon, at ang dugo ng phoenix, at nasa kalagitnaan ng pagkonsumo ng phoenix essence. Bakit wala siyang demonic energy sa kanya? Pagkatapos, tumingin siya sa babae at nagtanong, MS. Tagapag-ingat, nararamdaman mo ba ang presensya ng demonic energy? Oo naman. Tumango ang babae. Minsan kong kinain ang dugo ni Kilin, samantalang si James ay nakainom ng dugo ng dragon at phoenix. Ang omniscient deity ay naguguluhan. Sinabi ng tagapag-alaga, ang demonic energy ay nagtatarget lamang ng pinakamahusay sa pinakamahusay, ang pinakakilala sa kanyang mga kapantay. Kapag ang isang tulad niya ay tumawid sa supernatural level, magkakaroon siya ng insight sa grand supernatural. Sino ka sa tingin mo? Ordinaryong tao lang kayong dalawa. Dahil dito, ang demonic energy ay walang epekto sa iyo. Ang demonic energy, kung tutusin, ay partikular na idinisenyo upang i-target ang mga henyo. Nang marinig ito, nakaramdam ng awkward ang omniscient deity. Naniniwala siya na siya ay nagtataglay ng napakalaking potensyal. Hindi bababasa, siya ang pinakamakapangyarihang individual sa Earth. Si James ay nagtataglay din ng napakalaking potensyal. Kahit na ang oras na ginugol niya sa paglilinang ay maikli, nakawala na siya sa pangalawang kadena. Tinuro niya si James at tinanong, ano naman siya? Nararamdaman mo ba ang demonic energy sa kanya? Sumulyap ang babae kay James at umiling, medyo lang, natatakot ako. Ang napakaliit na demonic energy ay walang epekto sa kanya. Hindi na siya makakaranas ng energy deviation anumang oras sa lalong madaling panahon. Sinabi ng omniscient deity, maraming outsiders ang lumitaw sa Earth. Lumalabas na malapit nang maalis ang selyo. Pumunta ako dito ngayon para maghanap ng ilang paraan ng paglilinang. Sana mabigyan mo ako ng daan. Ang omniscient deity ay nagpahayag ng kanyang layunin para sa pagbisita. Malamig na sabi ng babae. Hindi dumating ang oras. Hindi ka pa pinapayagang kumuha ng mga manual mula sa Chamber of Scriptures. Sa pagkabalisa, sinabi ng omniscient deity, ang mundo ay malapit nang bumaba sa kaguluhan. Kailangan kong alagaan ang ilang makapangyarihang martial artist para ipagtanggol ang Earth. Alam ng babae ang tungkol sa sitwasyon sa Earth. Sa kanya, kalmado pa rin ang sitwasyon sa ngayon. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1918. Naisip ito ng tagapag-alaga at sinabing, kung ganoon, sumunod ka sa akin. Siya ay tumalikod at pumasok sa pintuan, habang ang omniscient deity at James ay sumunod malapit sa likuran. Bagamat nakakulong pa rin si Thea sa kulungan, kumalma ang dugo sa kanyang katawan. Pababa. Nang makita niya si James pagkatapos ng malay, sumigaw siya ng, darling. Gusto niyang pumunta sa tabi niya. Gayunpaman, sa sandaling lumapit siya sa hola. Hindi niya namamalayan na pasuray-suray na paatras na parang nabugbog ng kidlat. Ay, sumulyap si James kay Thea bago tumingin sa babae ng nagmamakaawang sabi. Pwede. Pinalaya mo ang asawa ko. Ikinumpas ng babae ang kanyang braso, at malakas na enerhiya ang natipon sa kanyang palad. Pagkatapos, sa isang instant, ang hola ay nawala ng walang bakas. Napatulala si James. Anong pangkukulam ito?
Lumapit si Thea kay James, na hinawakan siya sa kamay. Tumingin si James sa babae at tinanong, kailangan ba talaga niyang manatili dito? Madilim na tumanggo ang babae at sinabing, "This is for her own good. Sa pananatili dito, kaya ko linisin ang demonic energy sa loob ng kanyang katawan." Tanong ni James, gaano katagal ang kailangan mo? I can't sure about that. Maybe a couple of years, probably. Ano? Nalilitong tanong ni Thea, what's wrong? Darling. Sinabi ni James, siya ang tagapangalaga ng Kamara ng mga Kasulatan sa lupa. Sinabi niya iyon. Ang demonic energy sa loob ng iyong katawan ay napakalaki. Kaya naman kailangan mo manatili ka rito para dalisayan niya ang demonic energy sa loob ng iyong katawan. Nang marinig ito, nagsalubong ang kilay ni Thea. Sinabi sa kanya ng babae ang tungkol sa kalubhaan ng sitwasyon. Thea, di ba? Ang demonic energy sa loob ng katawan mo ay kasalukuyang may kaunting epekto sa iyo. Gayunpaman, habang lumalaki ang iyong base ng paglilinang, mas kitang-kita ang masamang epekto. Magiging, sa hinaharap, lalamunan ka ng iyong demonic energy at magiging isang makina na nabubuhay lamang para pumatay ng tao. Kaya nga kailangan mong manatili dito. Nag-atubili si Thea na makipaghiwalay kay James. Gayunpaman, ang sitwasyon ay malungkot, at siya ay hindi dapat pagbintanggan na isang demonyo. Kinuyam ng mahigpit ang kamay ni James. Pag-aliw sa kanya, everything's gonna be fine, darling. Bilang mga immortal, ito ay maikli at hindi gaanong mahalaga sa ating buhay. Dahil nagpa siya si Thea na manatili, nakahinga ng maluwag ang babae. Sa pagtutulungan ni Thea, magiging mas maayos ang mga bagay-bagay. Pagkatapos, iwinagayway niya ang kanyang braso, at lumitaw ang isang piraso ng bluestone sa gitna ng unang palapag ng tore. Ang bluestone ay halos 2 metro ang taas at maybird ang kulay. May mga mahiwagang karakter din na nakasulat sa bato. Ano ito? Sabay-sabay na tanong ng tatlo. Sinabi ng babae, ito ay isang aptitude stone na maaaring suriin ang iyong potensyal sa pamamagitan ng pagpindot sa iyong mga palad. Against nito, ang iba't ibang mga resulta ay magbibigay sa iyo ng access sa iba't ibang mga kwento sa loob ng tore. Kung wala kang potensyal, hindi ka makakatanggap ng anumang paraan ng paglilinang dahil hindi ka kinikilala ng Chamber of Scriptures. Kung ang iyong potensyal ay sapat na napakalaki, maaari kang mabigyan ng access sa 9 na kwento ng tore. Ang mga pamamaraan ng paglilinang doon ay ilan sa mga pinaka-advanced at walang kapantay na iniwan ng mga ninuno ng sangkatauhan. Bawat martial arts skill doon ay natatangi. Dahil hindi pa ngayon ang oras, noong una ay nag-aatubili akong bigyan ka ng daan. Gayunpaman, dahil narito ka, maaari ko ring hayaan kang subukan ang mga bagay ng kaunti. Siyempre, binabati kita kung makukuha mo ang mga manual sa paglilinang. Gayunpaman, kung sakaling mabaigo kang makakuha ng anuman, huwag kang mabalisa. Ang Chamber of Scriptures ay, pagkatapos ng lahat, isang lugar na espesyal na inihanda para sa pinakamaliwanag at pinakatalentadong individual. Hindi lahat ay maaaring kilalanin, sa kasamaang palad. Nang marinig ito ng tatlo ay naintriga. Marahang itinulak ni James si Thea at sinabing, bakit hindi mo subukan, darling? Tuwang-tuwa si Thea dahil alam niyang malaki ang potensyal niya. Totoo ba ang mga pag-aangkin, bagaman? Makikilala ba siya ng Chamber of Scriptures at bibigyan ng cultivation manual? Saka ba, dahan-dahan siyang naglakad patungo sa Bluestone. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1919. Tumungo si Thea sa Bluestone at tumayo sa harap ng bagay. Pagkatapos, lumingon siya at nagtanong, ididikit ko na lang ba ang aking mga palad sa ibabaw ng bato? Bahagyang tumango ang custodian. Nang makita ito, itinaas ni Thea ang kanyang mga kamay at idiniin ang kanyang mga palad sa bato. Sa sandaling iyon, naramdaman niya ang isang kapangyarihan na nagmumula sa loob ng bato, na kumalat mula ulo hanggang paa. Naramdaman niya ang mainit at nakakaaliw na agos na dumadaloy sa buong katawan niya. Pagkatapos, kumislap ang mga misteryosong simbolo sa Bluestone. Basag. Sa sandaling iyon, lumitaw ang isang siwang sa lupa, na unti-unting lumaki. Pagkatapos, lumitaw ang isang daanan sa ilalim ng lupa. Congratulations! Tuwang-tuwang sabi ng babae. Ikaw ay kinilala at nabigyan ng access sa Chamber of Scriptures.
Sa sandaling makapasok ka sa daanan, makakakuha ka ng isang lihim na supernatural na sining na tumutugma sa iyong lakas. Sinulyapan ni Thea ang underground passage at walang pagdadalawang isip na pumasok. Pagpasok niya ay agad na sinara ang pinto. Sumunod, ang omniscient deity ay lumakad papunta sa Aptotod Stone bilang pag-asa at idiniin ang kanyang mga palad dito. Hindi nagtagal, kumislap ang mga simbolo, at lumitaw ang isang daanan sa ilalim ng lupa. Nakasuot ng masayang ekspresyon sa kanyang mukha, ang omniscient deity ay nagmamadaling pumasok sa pinto. Ngayon, si James at ang custodian na lang ang natitira. Tumingin siya kay James at nagtanong, gusto mo rin bang subukan? Tumingin sa kanya si James at nagtanong, saang kwento napunta ang asawa ko? Ngumiti ang babae. Bagamat hindi maintindihan ni James kung ano ang ipinahihiwatig ng ngiti, naglakad siya papunta sa Aptotod Stone gayunpaman at idiniin ang kanyang mga palad sa Bluestone. Nang mga sandaling iyon, nanginig ang Bluestone. Ano? Natigilan ang custodian. Gayunpaman, nakolekta niya ang kanyang sarili sa oras. Naramdaman din ni James ang bahagyang panginginig, ngunit hindi niya ito pinansin. Makalipas ang ilang sandali, naramdaman niya ang mainit na agos na dumadaloy sa kanyang katawan. Hindi nagtagal, ang Bluestone ay nagliwanag ng kumikinang na liwanag, at isang daanan sa ilalim ng lupa ang lumitaw sa kanyang harapan. Congratulations, nakangiting sabi ng custodian. Hindi nagdalawang isip si James at agad na pumasok. Ang daanan sa ilalim ng lupa ay humigit kumulang 10 metro lamang ang haba. Nang malapit na siya sa dulo, humakbang siya pasulong. Sa sandaling iyon, nawala ang mga imahe sa kanyang harapan, at natagpuan niya ang kanyang sarili sa isang hindi pamilyar na lugar. Isa itong silid na humigit kumulang 50 metro kwadrado, at napapalibutan ito ng mahiwagang liwanag na pader sa lahat ng panig. Ang mga mahiwagang simbolo at karakter ay lumitaw lamang upang mawala sa dingding. Inis na inilibot ni James ang kanyang paligid. Ito ba ang Chamber of Scriptures? Anong kwento ito? Paano ko kukunin ang martial art manuals? Dahan-dahan siyang naglakad patungo sa isang magaan na pader, kung saan kumikinang ang mga misteryosong simbolo at karakter. Sa paniniwalang maaaring dumaan ang kanyang mga kamay sa dingding, iniunat niya ang kanyang braso. Pagkatapos, hinawakan niya ang isang karakter. Ang karakter ay nagradiated ng nakakasilaw na liwanag at kumawala sa liwanag na pader, na pumapasok sa kanyang utak. Sa isang iglap, hindi mabilang na impormasyon ang biglang bumaha sa kanyang isipan. Sa sobrang dami ng impormasyon, naramdaman niyang umikot ang kanyang ulo. Hindi nagtagal, huminto ang hindi komportableng galaw, at si James ay nakasuot na ngayon ng labis na kagalakan. Ito ay talagang hindi kapanipaniwala. Maraming impormasyon ang dumaan sa utak niya. Ito ay mga tala ng isang misteryosong martial art, na malalim niyang itinatak sa kanyang isipan. Habang pinipigilan niya ang kanyang utak para alalahanin ang alaala, isang misteryosong enerhiya ang nagmula sa loob ng kalawakan at sapilitang pinatalsik. Lumabo ang kanyang paningin. Nang muli niyang imulat ang kanyang mga mata, nasa unang palapag na siya ng tore. Samantala, naghihintay sa kanya si Thea at ang omniscient deity. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1920. Paano nangyari, darling? Sa sandaling lumitaw siya, dumating ang boses ni Thea. Wearing a delighted look on his face, James said, I got something impressive, ikaw naman. Ngumiti si Thea at sinabing, same here. Sige, lumapit sa kanila ang custodian at tumingin kay James at sa omniscient deity, sinasabi. Ngayon na ang bawat isa ay nakakuha ng isang bagay, umalis ka agad. Huwag kang bumalik dito bago pa matanggal ang selyo. Let's go, Thea. Hinawakan ni James ang braso ni Thea at tumalikod na para umalis. Hindi siya maaaring umalis, sabi ng custodian habang nakaharang sa dinadaanan niya. Huminto si Thea sa kanyang paglalakad at tumingin kay James, sinabing, dapat kang bumalik, darling. Mananatili ako at lilinisin ang aking demonic energy. Ngunit, nag-atubili si James na makipaghiwalay sa kanya. Aabutin ng ilang taon bago sila muling magsama. Nakangiting sabi ni Thea, don't worry, it's just going to be a few years. Kapag nalinis ko na ang aking demonic energy, babalik ako para sayo. Tapos, naging malungkot ang ekspresyon niya.
Kawawang Winnie, tandaan na bumalik sa Kensington at gumugol ng ilang oras sa kanya. Huminga ng malalim si James. Mukhang hindi niya maaga si Thea. Kaya, tumango siya at sinabing, mag-ingat ka ha. Don't worry, aalagaan ko si Winnie. Pagkasabi nito, tumingin siya sa custodian at sinabing, ipaubaya ko na sa iyo si Thea. Bahagyang tumango ang custodian. Pagkatapos, hindi nagtagal si James at tumalikod para umalis kasama ang omniscient deity. Hindi nagtagal, nakarating sila sa dalampasigan sa tabi ng bangin. Sa pagtingin sa ilog sa harap nila, ang omniscient deity ay nagtanong, ano ang nakuha mo? Nakangiting sabi ni James, isang kahanga-hangang sikretong supernatural na sining na mas malalim at advanced kaysa sa iba pang nakatagpo ko sa nakaraan. Linangang mabuti. Pagkatapos magbigay ng isang maikling pangungusap, ang omniscient deity ay lumiko upang umalis. Samantala, si James naman ay patuloy na nakatitig sa bangin. Hindi niya akalaing makikipaghiwalay sila ni Thea ng ganoon lang. Sinabi sa kanya ng tagapag-ingat na ang pagdalisay ng demonic energy ng isang tao ay mangangailangan ng hindi bababa sa ilang taon. Ngayong nagkahiwalay na sila ng landas, hindi maiwasang isipin ni James kung kailan sila muling magkikita. Kaya naman hindi agad siya umalis. Sa halip, umupo siya sa isang lotus na posisyon sa lupa at nagninilay, nagpapadala ng impormasyon tungkol sa lihim na supernatural na sining sa kanyang isipan. Ang lihim na sining ay tinawag na Novneri Golden Body CD. Ito ay isang pamamaraan ng paglilinang na ginamit upang linangin ang pisikal na katawan ng isang tao upang palabasan ang supernatural na kapangyarihan ng pisikal na kakayahan ng isang tao. Sa pamamagitan ng paglilinang ng katawan ng isang tao sa Grand Sage Realm, maaaring ipagtanggol ng isa ang anumang sandata kung ang kanyang katawan lamang. Gayunpaman, ang Novneri Golden Body CD ay mahirap linangin. Ang mga naunang yugto nito ay partikular na masakit. Anuman, kapag ang pisikal na kakayahan ay tumaas, ang isa ay magiging walang kapantay sa kanyang mga kapantay sa mga katulad na yugto at maaari pang malampasan ang mga nasa mas mataas na ranggo. Nangangahulugan ito na ang isang 9th rank martial artist ay posibleng matalo ang isang tao sa supernatural stage. Sa ilalim ng normal na mga pangyayari, ito ay hindi maiisip. Pagkatapos ng lahat, ang pagkakaiba sa lakas sa pagitan ng dalawa ay napakalaki. Gayunpaman, sa pamamagitan ng paglinang ng Novneri Golden Body CD, ang isang tao ay makakabawi sa kakulangan ng kanyang lakas sa pamamagitan ng pagkakaroon ng isang hindi masisirang katawan. Huminga ng malalim si James. Ang Novneri Golden Body CD. Anong mahiwagang pamamaraan ng paglilinang? Sa kabutihang palad, ang aking pisikal na katawan ay mas malakas kaysa sa karaniwang Joe. Kung hindi, kailangan kong gumugol ng maraming taon sa paghahanda. Pagkatapos, tumayo siya at tumingin sa bangin sa harap niya. Agad na pumasok sa isip ko ang imahe ni Thea. Huwag kang mag-alala, Thea, hindi kita pababayaan. Kapag nagkita ulit tayo, magbabago na ako. Tiwala si James sa sarili niyang kakayahan. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1921. Hindi nagtagal, umalis si James sa Mount Tai. Gayunpaman, hindi siya nagtungo kaagad sa Dragonval ngunit sa halip ay nagtungo sa Kensington. Iyon ay dahil nangako siya kay Thea na titingnan niya si Winnie. Si Winnie ay 7 buwan na. Umalis si James bago pa man siya naging 1 buwan. Simula noon, hindi na siya bumalik para bisitahin ang ashamed, pinaniwalaan niya ang kanyang sarili na isang kakilakilabot na ama. Sa Callahan's, sa Kensington. Sa pagdating ni James, tuwang-tuwa ang mga Callahan. Pagyaya ni Lex, ipatawag agad ang lahat ng kilalang figure ni Saul. Gusto kong ipagdiwang ang pagbabalik ni James. Ang mga ginawa ni James sa Southern Plains at ang kalayaan ng Dragonval ay hindi nalihim sa Saul. Matapos marinig ito, ipinagmamalaki ng mga Callahan ang kanyang mga gawa. Simula noon, idineklara na nila ang kanilang sarili bilang royal family ng Dragonval. Sa foyer ng villa ng mga Callahan, mahigpit na niyakap ni James si Winnie sa kanyang yakap. Ang kanyang mukha ay mabilog, at ang kanyang mga mata ay napakalinaw. Kinurot ni James ng mahina ang mukha niya sabay ngiti. Tiyak na magiging maganda ka sa hinaharap tulad ng iyong ina. Lumapit si David sa kanya at nagtanong, James, nasaan si Thea? Sagot ni James, she's busy at the moment. Baka babalik lang siya sa ibang mga taon.
James, may itatanong sana ako sa'yo. Napatingin sa kanya si James. Nagpatuloy si David, ano ang nangyari sa Bundok Bane? Dati kang Dragon King ng Sol. Ngayon, ikaw ang Emperor ng Dragonval. Marahil ay narinig mo na ang tungkol sa mga kaganapan sa Mount Bane. Pwede mo bang sabihin sa amin? Nang marinig ito, napukaw ang pagkamausisa ng lahat. Ang balita ng Mount Bane ay kumalat sa buong mundo. Nagkaroon ng lahat ng uri ng chismis sa buong internet. Gayunpaman, bukod sa isang maliit na bilang ng mga tao, walang nakakaalam kung ano mismo ang nangyari. Lumapit si Lex sa kanila at umupo sa tapat ni James, habang nakangiti. James, martial artist na tayong lahat ngayon. Maaari mo bang sabihin sa amin ang tungkol sa mga pangyayari sa Mount Bane para mas maunawaan namin ang sitwasyon? Naintriga. Ang mga kalahan ay nakatitig lang kay James. Napaisip si James. Sa huli, nagpasya siyang huwag ibunyag ang impormasyon sa kanila. Nakangiting sabi lang niya, wala namang nangyayari, so quit guessing already. Magsanay ka na ng martial arts mo. Darating pa ang oras. Nang marinig ito, nadismaya ang mga kalahan. Gayunpaman, dahil mahigpit na natatakan ang mga labi ni James, hindi ito nagpatuloy. Matapos manatili sa kalahan ng ilang araw, nagmamadaling umalis si James. Ito ay mga hindi pangkaraniwang panahon. Hindi siya maaaring magtagal ng matagal sa Kensington at kailangang dagdagan ang kanyang lakas sa lalong madaling panahon. Gayunpaman, hindi siya agad tumungo sa Dragonval ngunit sa halip ay pumunta siya sa Divine Sword Villa. Kahit na ang Divine Sword Villa ay isang mahusay na sekta, ang may-ari nito ay umiwas sa mga pangyayari sa Mount Bane, na nagnanais na panatilihing mababa ang profile. Sa foyer ng Divine Sword Villa, si Wayland Giovanni, ang may-ari ng Divine Sword Villa, ay nagmamadaling pumunta sa foyer at magalang na binati si James. Ano ang nagdala sa iyo dito, Mr. Caden? Bakit hindi mo sinabi sa akin ng maaga? Tumayo si James at nakangiting sinabi, nagmamadali akong dumating, kaya humihingi ako ng paumanhin dahil hindi kita dinalhan ng anumang regalo. Hindi na kailangan yan. Please, have a seat. Masiglang pagtanggap sa kanya ni Wayland. Umupo si James. Tanong ni Wayland, may problema ba, Mr. Caden? Sabi ni James, gusto kong gumawa ang Divine Sword Villa ng isang set ng damit para sa akin. Ha? Natigilan si Wayland. Ma'am. Tumanggaw si James at sinabing, nais ni Pito na ito ay humigit kumulang 300 kilo at naisusuot. Nang marinig ito, nagtanong si Wayland, may iba pa bang requirements? Hindi. Kung ganoon, mananatili ako dito pansamantala. Oo naman. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1922. Pagkatapos ng maikling pag-uusap, inanyayahan si James na manatili sa looban. Pagkatapos, matiyagang naghintay si James. Di nagtagal, lumipas ang 5 araw, at tapos na ang outfit ni James. Ito ay isang itim na jacket na gawa sa quartz steel. Sa pagtingin sa jacket, sumilay ang isang matangkad na ngiti sa mukha ni James habang sinusuot niya ang damit. Salamat, Wayland. Hindi siya nagtagal. Matapos maisuot ang itim na jacket na gawa sa quartz steel ay nagpaalam na siya kay Wayland at nagmamadaling umalis. Pagkaalis niya, nakahinga ng maluwag si Wayland. Pagkatapos, tumungo siya sa underground cavern sa bundok sa likod ng Divine Sword Villa. May espada doon. Kahit na ang hitsura ng espada ay kapareho ng Primordial Dragon Blade, naglabas ito ng madilim, nakakatakot na aura. Ang espadang ito ay pinanday gamit ang mga buto ng dragon at ilang iba pang kakaibang materyales. Tinawag itong Doomsday. Nang ito ay lumitaw, ang Divine Sword Villa ay inilagay sa isang pedestal. Gayunpaman, dahil ang espada ay masyadong mapang-akit, walang sino man ang may kakayahang humawak nito. Pagtingin sa Doomsday, nag-aalala siyang bumulong-bulong, kung alam kong ito ay isang masamang espada, hindi ko sana ito napik sa simula pa lang. Kamusta ka na, Wayland? Sa sandaling iyon, isang boses ang bumungad. Dahil sa gulat ay napalingon si Wayland at nakita niya ang isang babaeng papalapit sa kanya. Nakasuot siya ng mahabang pulang damit. Ang kanyang hitsura ay kaakit-akit, at ang kanyang mga tampok ay kasing pinong isang maingat na inukit na artistikong piraso. Maxine. Nagulat si Wayland. Tumingin kay Maxine, tinanong niya, anong ginagawa mo dito?
Ilang araw na dito si Maxine. Gayunpaman, nang makita niya si James, pinili niyang manatiling nakatago at ipinakita lamang ang kanyang sarili pagkatapos nitong umalis. Tinuro niya ang araw ng paghuhukom at sinabing, "Naparito ako para dyan." Hindi pwede. Nagdilim ang mukha ni Waylon nang sabihin niya, "Maxine, umalis ka kaagad sa lugar na ito." Sa sandaling iyon, naririnig ang tunog ng mga yabag. Isang dosenang disipulo ang sumugod kay Maxine at pinaligiran siya habang itinaas ang kanilang mga espada. Si Maxine ay composed at casual na ikan-away ang kanyang kamay. Sa isang iglap, ang mga alagad ay pinalipad at bumagsak ng husto sa lupa, humahagulgol sa sakit. Tapos, malamig niyang sabi, ang Divine Sword Vilya ay nagpanday ng Doomsday gamit ang Dragon Bones. Gusto ko ang espadang iyon. Pagkatapos niyang magsalita, isang malakas na aura ang bumungad sa kanya. Sa ibabaw ng aking patay na katawan, si Waylon ay tumawid sa Peak 9th Stair sa nakalipas na ilang buwan, ang sitwasyon sa Sol ay naging mas pabago-bago. Kahit alam niyang may mangyayari, pinili niyang manatili at magbantay. Araw ng paghuhukom. Ang Doomsday ay isang masamang tibak na hindi maaaring gamitin ng isang ordinaryong tao. Sinubukan niyang mag-isip ng mga paraan upang maalis ang masamang enerhiya mula sa Doomsday ngunit hindi ito nagtagumpay. Hindi niya inaasahan na nandito si Maxine para sa espada. Free whoosh. Lumipat si Maxine. Sa isang kisap mata, humarap siya kay Waylon at ipinatong ang mga palad sa dibdib nito. Bago pa man siya makapag-react, pinalipad siya at bumagsak ng malakas sa kalapit na bato, na durog-durog ito. Pagkatapos, bumagsak siya sa lupa at samukan ng isang subo ng dugo. Iikaw 9th rank. Namutla ang mukha ni Waylon. Samantala, hindi siya pinansin ni Maxine. Paimpol siyang nagpakita sa harap ng Doomsday at hinawakan ang espada. Hawak ang Doomsday sa kanyang kamay, nagradiated ito ng black golden light. Sa pagkakataong iyon, nabaluktot ang ekspresyon ni Maxine, "Hahaha. Sa araw ng paghuhukom sa aking mga kamay, ang mundo ay magiging akin." She kakled. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1923. Dahil ang Doomsday ay pangunahing ginawa mula sa mga buto ng dragon, ito ay halos hindi masisira. Ang espadang ito ay isa ring demonic sword. Kahit na si Waylon ay hindi ito magamit ng maayos. Sa tuwing hawak niya ang araw ng paghuhukom sa kanyang kamay, isang pagnanais na pumatay ay lilito. Ngayon, nasa kamay ni Maxine ang espada. Patayin. Umungol siya habang may suot na contorted expression. Isang layunin lang ang nasa isip ni Maxine ang pumatay. Dahil hindi niya makukuha ang sa kanya, sisirain na lang niya ang lahat. Maxine, ito ay isang masamang espada. Ibaba mo na agad. Sigaw ni Waylon. Gayunpaman, hindi siya pinansin ni Maxine. Hawak ang Doomsday sa kanyang kamay, nawala siya ng walang bakas. Samantala, sumakay na si James sa eroplano patungo sa Dragonville. Hiniling niya sa Divine Sword Vilya na gumawa ng isang piraso ng damit na may timbang na 300 kilo upang sanayin ang kanyang pisikal na kakayahan. Ang Nognary Golden Body CD ay isang pamamaraan ng paglilinang na nilalayong linangin ang pisikal na katawan ng isang tao. Upang magkaroon ng hindi masisirang katawan, kailangan ng isang tao na magsanay araw-araw. Sa pamamagitan lamang ng pagtagumpayan ng mga pagsubok ay maaaring maging mas malakas ang isa. Hindi nagtagal, bumalik siya sa Southern Plains. Nakasuot siya ng 300 kilo na jacket sa buong panahon. Kung hindi dahil sa true energy niya, bumagsak na sana siya sa lupa. Kahit gaano pa kalakas ang kanyang pisikal na katawan, hindi niya nakayanan ang bigat pagkatapos ng mahabang panahon na pagsusuot ng damit. Pagdating sa Dragonville, si James ay naghahabol ng hininga. Gayunpaman, nagpumilit siya. Kakasimula pa lang ng training. Matapos makuha ang Phoenix Essence at ang misteryosong Purple Berry, nagmaneho siya patungo sa Mount Thunder Pass. Nagsimula siyang bumuo ng isang plano sa paglilinang. Araw-araw, gugugol siya ng 3 oras sa pag-absorb ng Phoenix Essence at 5 oras na pagsasanay sa kanyang pisikal na katawan. Para sa natitirang oras, maglilinang siya ng iba pang martial arts. Kaya, sinimulan niya ang kanyang paglilinang sa Mount Thunder Pass. Araw-araw siyang nagjo-jogging, binabagtas ang tanawin ng bundok habang nakasuot ng damit na tumitimbang ng 300 kilo. Ilang sandali pa ay pinagpapawisan na siya. Kahit masakit ang likod niya, nagpatuloy siya.
Pagkatapos ng 5 oras, nagsimulang mag-cramp ang kanyang mga kalamnan, at umupo siya sa isang lotus na posisyon sa lupa. Pagkatapos, nakatalyze niya ang Nognary Golden Body CD para sumipsip ng Empyrean Spiritual Energy, sa gayon ay nagpapalusog sa kanyang katawan. Sa pagpasok ng Empyrean Spiritual Energy sa kanyang katawan, humupa ang kanyang pananakit, at naramdaman niya ang mainit, nakakaaliw na agos na dumadaloy sa kanyang katawan. Pagkatapos noon, bumalik siya sa tuktok ng Mount Thunder Pass at nagsimulang sumipsip ng Phoenix Essence. Habang siya ay naglilinang, ang kanyang lakas ay lalong lumakas. Sa umpisa, nakaka-jogging lang siya. Ngayon, ang kanyang bilis ay tumaas ng husto, at maaari pa nga siyang tumalon ng ilang metro sa isang pagkakataon. Ang kasalukuyang bigat na dinadala niya ay hindi na kayang sanayin ang kanyang pisikal na kakayahan. Kaya, nagsimula siyang magpasan ng malalaking bato sa kanyang mga balikat at binagtas ang mga bulubundukin. Sa isang kisap mata, 6 na buwan ang lumipas. Si James ay 6 na buwan nang nagtatanim sa kabundukan. Ang kanyang mga pisikal na kakayahan ay umunlad sa pamamagitan ng paglukso at hangganan. Samantala, sinisipsip niya ang Phoenix Essence. Matapos itong masipsip, nakalas siya sa ikatlong kadena. Ngayon ay isang hakbang na lamang siya mula sa pagtawid sa antas ng supernatural. Tulad ng para sa tiyak na oras, si James ay hindi sigurado sa kanyang sarili. Ano ang antas ng supernatural? Kapag ang isa ay umabot sa yugtong ito, ang isa ay makakakuha ng pananaw sa isang supernatural na kapangyarihan na pagmamay-ari lamang ng martial artist. Kahit na ang iba't ibang supernatural powers ay maaaring magkaiba sa lakas, ang nakuha ay ang pinakaangkop para sa martial artist. Sa tuktok ng Mount Thunder Pass, nakaupo si James sa isang lotus na posisyon sa lupa. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1924. Naabsorb ko na ang Phoenix Essence. Ngayon, tanging ang mahiwagang lilang berry ang natitira. Dapat kaya kung maabot ang supernatural level kung ay absorb ko sila. Gayunpaman, ang aking kasalukuyang mga pisikal na kakayahan ay hindi tugma dito, James murmured. Ang kanyang kasalukuyang pisikal na kakayahan ay malayo pa sa kanyang kaharian. Tumayo siya at hinampas ang hangin gamit ang kanyang mga kamao. Ang mga kamao ay walang true energy at ginamit lamang niya ang hilaw na lakas ng kanyang mga kalamnan, ngunit ang malakas na enerhiya ay pinutol sa hangin at niyanig ang mga bundok sa di kalayuan. Ang aking kasalukuyang pisikal na lakas ay malamang na nasa paligid ng aking pangkalahatang lakas noong ako ay nakalaya sa unang kadena. Ito ay kapag pinagsama sa kapangyarihan ng ilan sa mga kalamnan. Sinukat ni James ang kanyang lakas. Ang Nognary Golden Body CD ay nagbibigay daan sa isang tao na mabawi ang buhay pagkatapos dumaan sa malalaking pagsubok. Sa bawat oras na ang buhay ay nakabitin sa pamamagitan ng isang sinulid, ito ang magiging perpektong oras upang linangin ito. Sa anumang kaso, kailangan kong lumaban. Bagamat nakalaya na si James sa ikatlong kadena, naniniwala pa rin siya na mahina siya. Kailangan niya ng karanasan sa pakikipaglaban para sanayin ang kanyang katawan. Ngunit saan siya maaaring magsanay? Nag-iisip, napaupo siya sa lupa at nag-isip. Sa sandaling iyon, maririnig ang mga yabag na papalapit. Inangat ni James ang ulo niya at nakita niya ang isang babaeng nakasuot ng military uniform na papalapit sa kanya. James. Tumayo si James at tumingin sa kanya, bahagyang tumango, may problema ba? Si Delaney iyon. Nakasuot ng solemne na ekspresyon, lumapit si Delaney sa kanya at sinabing, may nangyari sa Heaven and Earth sect. Ha? Natigilan si James at nagtanong, anong nangyari? Sinabi ni Delaney, isang mabangis na hayop ang lumitaw sa Mount Haven noong isang linggo at nasugatan ang maraming disipulo ng Heaven and Earth sect, na pinilit silang tumakas. Samantala, sinakop ng halimaw ang lugar. Nang marinig ito, naintriga si James, ganun ba? Paano kawili-wili? Anong klaseng halimaw ito? Ito ay isang agila na humigit kumulang 30 metro ang haba at 20 metro ang taas. Hindi lamang iyon, ngunit nagsasalita din ito ng wika ng tao. Ano? Natigilan si James. Pagkatapos, huminga siya ng malalim. Naisip niya na ang mga hayop na ito ay lilito lamang pagkatapos na maalis ang selyo. Hindi niya inaasahan na lalabas lamang sila pagkatapos ng 1 taon. Malakas ba tanong ni James?
Labis na tumanggo si Delaney kahit na ang Spirit Master ng Heaven and Earth Sect ay matagal nang tumawid sa Peak Heart Star. Ang buong Watcom board ay walang pagkakataon laban sa Agila batay sa mga konserbatibong pagtatansya na ang Beast Sirga ay nasa Noten sa kasalukuyan. Ang Speedmaster ay nasa ang sinaunang martial artists para tumulong sa pagharap dito. Nang marinig ito ni James ay sabik nang umalis. Pagkatapos ng lahat, kailangan niya ng karanasan sa pakikipaglaban para sanayin ang kanyang katawan. I'll go, walang pag-aalinlangan niyang sabi. Ipagkalat mo, walang sino man ang pinapayagang magtungo sa Mount Haven. Ipaubaya mo sa akin ang lahat. Naiintindihan. Tara, umalis na tayo. Si James ay nasa closed-door meditation sa loob ng 6 na buwan. Oras na para mamasyal siya. Samantala, nag-post si Delaney ng mensahe sa forum para sa mga sinaunang martial artist. Inutusan ni James ng Dragonball ang lahat na lumayo sa Mount Haven. Ipaubaya sa kanya ang halimaw. Agad na nagkagulo. Dahil si James ang nakikipag-usap sa hayop, dapat maayos ang lahat. Ngayon, kahit isang agila na nagsasalita ng wika ng tao ay lumitaw. Ano ang mangyayari kung maalis ang selyo? Buntong hininga. Malapit nang dumating sa atin ang kaguluhan. Ang mga martial artist mula sa iba't ibang panig ng mundo ay nababalisa na tinalakay ang isyong ito sa forum. Nag-aalala sila sa paparating na sakuna na maaaring ilabas kapag nasira ang selyo. Walang sino man sa kanila ang makapag-isip kung ano ang magiging kalagayan ng mga pangyayari. Karamihan sa mga mambabasa ay nagbabasa na ngayon ng mga nobelang ito. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1925. Ang Martial Arts Forum ay itinatag upang mapadali ang palitan ng mga martial artist. Hanggat napatunayan ang pagkakakilanlan ng isang tao bilang isang martial artist, maaari siyang pumasok sa forum, makipag-usap sa iba, at mag-post ng mga mensahe. Sa pag-post ng kanyang mensahe sa forum, lumikha ng sensasyon ang mga salita ni Delaney. Si James ay pinahahalagahan ni Saul, na malawak na kinikilala ng lahat bilang ang pinakadakila. Hindi siya nagpakita sa nakalipas na 6 na buwan, at nahulaan ng marami na siya ay nasa closed-door meditation. Nagtataka ako kung gaano kalakas si James ngayon. Siya ay nasa closed-door meditation sa loob ng 6 na buwan. Noon, nang magpakita siya sa Mount Bane, nagawa niyang manindigan laban kay Juniper Wasim ng Void Sect. Marahil ang kanyang lakas ay higit pa sa kanya. Hindi tayo makasigurado dyan. Bagamat nagtanim ng husto si James, hindi basta-basta uupo si Juniper. Huwag kalimutan na nakakuha siya ng 2 berry noong araw na iyon sa Mount Bane. Nag-interact sila sa forum. Walang alam si James tungkol dito. Pagkatapos bumalik sa Dragonball, sumakay siya sa isang pribadong eroplano at nagtungo sa Mount Haven. Hindi nagtagal, nakarating siya sa paanan ng bundok kung saan maraming tao ang nagkukumpulan. Lahat sila ay nasa kalunos-lunos na kalagayan, at marami ang nasugatan. Nanguna ay ang Spirit Master, isang individual na nabuhay sa loob ng 2 siglo at nagpakita lamang ng ilang taon na ang nakararaan. Kahit na naabot na niya ang rurok ng 9th stair, hindi pa siya nakakaakyat sa 9 na ranggo. Bukod sa mga disipulo ng Heaven and Earth Sect, may iba pang mga usyosong tagalabas dito para manood ng palabas. Agad na nagdulot ng kaguluhan ang hitsura ni James at Delaney. Lumapit sa kanila ang Spirit Master at magalang na binati si James. Mr. Caden, dumating ka na. Bahagyang kumaway si James at nagtanong, kumusta ang sitwasyon sa Mount Haven? Kailan lumitaw ang halimaw? Saan galing? Sabi ng Spirit Master, hindi ko rin alam. Ang halimaw ay lumitaw ilang araw na ang nakakaraan sa Heaven and Earth Sect. Tinalo ang aking mga disipulo at pinaalis kami sa aming sekta. Iilan lamang ang magagandang babaeng disipulo, pinayagang manatili. Nag-aalala ako sa kanilang kaligtasan. Nag-aalalang nagsalita ang Spirit Master. Nagulat siya nang makapagsalita ang halimaw. Mr. Caden, mangyaring iligtas ang aming mga kapatid na babae na nakulong sa sekta. Mr. Caden, ipauubaya namin sa iyo ang lahat. Nagsalita ang ibang mga disipulo ng Heaven and Earth Sect. Nang marinig iyon, naging malungkot ang ekspresyon ni James. Noong una, pumunta siya rito para sanayin ang kanyang pisikal na katawan. Hindi niya inaasahan na ang mga babaeng alagad ng sekta ay makukulong sa loob. Kung ganoon,
Kailangan niyang lipulin ang halimaw at iligtas sila sa lalong madaling panahon. Bahagya siyang kumaway at sinabing, magpahinga ka na, tiyak na ililigtas ko sila. Hintayin mo ako dito habang titingnan ko. Hawak ang Primordial Dragon Blade sa kanyang kamay, umakyat siya sa Mount Haven, habang sumunod si Delaney. Malapit sa likod, huminto si James at tumingin sa kanya, sinabing, Delaney, hintayin mo akong bumalik. Sabi ni Delaney, James, tumawid na ako sa ika-9 na ranggo. Maaari kitang tulungan. Hindi na kailangan. Tinanggihan ni James ang kanyang alok. Hindi niya alam kung gaano kalakas ang halimaw. At saka, ang halimaw na ito ay isang halimaw na nilalang. Dahil drop-dead gorgeous si Delaney, siguradong maaakit sa kanya ang halimaw. Kung mabaygo siyang lipulin ang halimaw, siya ay nasa matinding problema. Sige, kung ganoon, hindi ito itinulak ni Delaney. Isang hakbang pasulong si James at agad na sumulpat ilang metro ang layo. Hindi nagtagal, nasa paanan na siya ng bundok. Sa pangunahing bulwagan ng Heaven and Earth sect, maraming babaeng disipulo ang umiiyak. Samantala, may lalaking nakaupo sa main seat. Mukha siyang tao, pero may pares ng pakpak na nakakabit sa likod niya. Ang kanyang ilong ay parang tuka din ng agila. Karamihan sa mga mambabasa ay nagbabasa na ngayon ng mga nobelang ito. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1926. Ang ilang mga babaeng disipulo ay nag-aatubili na minamasahe ang kanyang likod. May ilan pang nakaluhod sa harapan niya. Kung tutusin sa kanilang gusot na buhok at mga bagbog na mukha, tiyak na dumanas sila ng matinding pagpapahirap. Habang naglalakad siya sa bulwagan, nasaksihan ni James ang buong eksena. Ikanaway ng malatao na agila ang kanyang kamay nang maramdaman ang kanyang presensya, pinalipad ang mga babaeng disipulo na minamasahe sa kanya. Malakas silang bumagsak sa lupa at sumigaw sa sakit. Tumayo ang halimaw. Pagtingin kay James, nagdilim ang ekspresyon niya habang malamig na sinabi. May death wish ka ba? Hawak ang Primordial Dragon Blade sa kanyang kamay, tumingin si James sa mga babaeng disipulo na nakahandusay sa lupa at sinabing, umalis ka na. Bakas sa mga mukha nila ang realisasyon nang nagmamadali silang tumayo at umalis. Hindi sila pinansin ng halimaw, sa halip ay itinoon niya ang tingin kay James. Nararamdaman niya ang malakas na aura na ipinalabas niya. Hindi ito magiging madaling labanan. Sino ka? Tanong ng halimaw. Ibinalik ni James ang tanong, sino ka? Saan ka nanggaling? Naintriga siya. Bakit may mga nilalang na ganito sa Earth? Kahit na siya ay mukhang tao sa labas, mayroon siyang mga pakpak na nakakabit sa kanyang likod, at ang kanyang ilong ay isang tuka ng agila. Makinig ka rito, kapirasong tao. Ako ang Black Eagle King ng Mount Darkwind. Ang bulubunduking ito ay akin na ngayon. Mawala ka agad kung wala kang death wish. Kung hindi, nagbanta ang Black Eagle King, ito ang magiging huling pahingahan mo. Kumunot ang kilay ni James at nagtanong, ano ang Mount Darkwind? Dahil malawak ang teritoryo ni Saul, hindi pa napupuntahan ni James ang maraming lugar. Kaya, na-curious siya kung saan matatagpuan ang Mount Darkwind at kung paano lumilitaw doon ang mga halimaw na tulad nito. Nag-mutate ka ba pagkatapos kumain ng misteryosong berry? Hahaha, ang itim na agila na hari ay umungal sa pagtawa, ikaw na walang alam na tagalupa. Ang Mount Darkwind ay wala sa Earth. Matatagpuan ito sa loob ng Sealed Realms. Uminit ang dugo ni James nang marinig niya ito. Ang Sealed Realm. Ang selyo ay hindi pa naaalis. Paano lumitaw ang halimaw na ito sa Earth? Naging malungkot ang kanyang ekspresyon. Magwala, nagdilim ang mukha ng Black Eagle King, at pinalawak niya ang kanyang mga pakpak, ipinapapak ang mga ito. Sa isang iglap, isang malakas na bagzo ng hangin ang gamutay sa hangin at bumangga kay James. Hindi nakayanan ni James ang puwersa at pinalipad palabas ng bulwagan. Sa isang kisap mata, lumitaw ang Black Eagle King sa labas ng pangunahing bulwagan, na ginawang mga kuko ang kanyang mga kamay. Pagkatapos, hinampis niya ang ulo ni James, balak siyang pugutan ng ulo. Pambihira ang bilis niya. Sa isang kisap mata, nauna na siya kay James. Isang lamig ang damaloy sa gulugad ni James. Malakas siya. Kahit sinubukan niyang umiwas, huli na ang lahat. Nagmamadali niyang itinaas ang braso at hamampis pabalik. Walang takot. Ang Black Eagle King ay hindi natakot kahit kaunti.
Paimpal niyang sinugod si James at nilaslas ito. Sa isang iglap, bumaon ang kanyang mga kuko sa laman sa mga balikat ni James, na nagdulot ng matinding sakit. Isang malaking tipak ng laman ang agad na napunit. Pagkatapos, nagpalit ng taktika ang Black Eagle King at inatake ang dibdib ni James. Ang lahat ng ito ay nangyari sa isang kisap mata. Kaagad, nalaman ni James na tiyak na nakalaya na siya sa ikatlong kadena at marahil ay nasa supernatural na antas. Karamihan sa mga mambabasa ay nagbabasa na ngayon ng mga nobelang ito. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1927. Ang Black Eagle King ay sadyang napakalakas, at si James ay nagdusa ng mga pinsala mula sa get-go. Gayunpaman, hindi natakot si James. Bagkus, lihim siyang natuwa. Tumutulo ang dugo sa kanyang sugat, at sumasakit ang kanyang buong katawan, ngunit gayunpaman ay nagngangalit siya ng kanyang mga ngipin at ngumiti. What the hell? Bahagyang nataranta ang Black Eagle King sa kanyang ngiti. Bakit siya nakangiti kapag siya ay nasugatan? Naguguluhan, maingat na pinag-isipan ng Black Eagle King ang susunod niyang gagawin. Napangiti si James. Magaling kayong lumaban. Halika, mag-away pa tayo. Itinapon niya ang Primordial Dragon Blade sa isang tabi at nakipaglaban sa kalaban gamit ang kanyang mga hubad na kamao. Sa sandaling iyon, hindi alam ng Black Eagle King na siya na ngayon ang kanyang kasama sa pagsasanay. Naglaho si James at muling nagpakita sa harap ng Black Eagle King at hinampas ng malakas. Ang Black Eagle King, gayunpaman, ay hindi nakaiwas sa pag-atake. Habang nakikipag-ugnayan ang kamao ni James sa kanya, napaatras lang siya ng ilang hakbang. Yan lang ang mayroon ka. Tiningnan niya si James ng masama at sinabing, "You're too weak. Wala kang pagkakataon laban sa akin. Dahil hindi ko gustong gumawa ng kaaway sa mga tagalupa, hindi kita papatayin. Gayunpaman, kung babalik ka pa rito, huwag mo akong sisihin sa susunod na mangyayari." Ang Black Eagle King ay nagpakahirap maglakbay sa Earth hindi upang gumawa ng isang kaaway mula sa mga Earthlings. Sa halip, pumunta siya rito para maghanap ng mga pagkakataon. Kahit na ayaw niyang patayin si James, walang humpay si James. Napaatras siya, at umikot ang kanyang blood energy. Galit na galit siya. F***off, umungol siya at humarap kay James, hinawakan siya sa kwelyo at bigla siyang itinabi. Habang bumagsak ang katawan ni James sa dingding, naramdaman niya ang matinding sakit na nagmumula sa loob ng kanyang katawan. Ang kanyang mukha ay lumibot sa sakit, at hindi siya makatayo kahit anong pilit niya. Pagkaraan ng ilang sandali, hirap na hirap siyang gumapang at pinunasan ang bakas ng dugo sa kanyang mga labi. Tumingin sa Black Eagle King, ngumiti siya, "Halika." Persistent, hindi ba? Malamig na sabi ng Black Eagle King. Pagkatapos, muli siyang hamampas, at pinalipad si James. Si James ay lubos na nalulula sa labanan. Lumala ang kanyang mga sugat, at napuno ng dugo ang buong katawan. Tama na, anak. Ang Black Eagle King ay hindi nais na harapin ang kamatayan. Hindi ka tugma sa akin. Sa anumang kaso, ipinapangako ko sa iyo na hinding-hindi ko sasaktan ang mga taga-lupa mula ngayon. Nang makita ang mga pinsala ni James, nanlamig ang kanyang gulugad. Hindi niya iligtas ang buhay ni James kung ito ay nakaraan, gayunpaman. Ang mundo ay puno ng makapangyarihang martial artist. Ang Black Eagle King ay hindi nais na walang kabuluhan na pukawin sila. Nakahiga si James sa lupa na hindi gumagalaw, ang kanyang buhay ay nakabitin sa isang sinulid. Pagkaraan ng ilang oras, gumapang siya ng may matinding kahirapan at tumingin sa Black Eagle King na nasa harapan niya, mahinang sinabi, "Tatapusin natin ang labanan dito. Kapag gumaling na ang mga sugat ko, babalik ako." Pagkatapos, tinaladkad niya ang mahina niyang katawan pababa ng bundok. Maraming matiag ang naghihintay sa paanan ng bundok. Nararamdaman nila ang malakas na pagbabago-bago ng enerhiya sa tuktok ng Mount Haven. Alam nila na si James ay nasasangkot sa isang matinding labanan laban sa Black Eagle King. Si James ba yun? Nasugatan ba siya? Paano ang halimaw? Marami ang nataranta. Nagmamadaling lumapit si Delaney kay James at Ainal Alayan, nag-aalalang nagtatanong, "Kumusta ang pakiramdam mo, James? Ayos ka lang ba?" Hindi na makatagal pa, bumagsak si James sa lupa. Hindi niya ginamit ang kanyang lakas nang lumaban siya sa Black Eagle King at ginamit lamang ang kapangyarihan ng kanyang pisikal na katawan.
Kaya naman, nagtamo siya ng matinding pinsala. Nang bumagsak si James sa lupa, nabahira ng dugo niya ang puting damit na suot ni Delaney. Gayunpaman, hindi niya ito pinansin at nagmamadaling kumuha ng elixir. James, grabe ang sugat mo. Heto, kunin mo itong elixir. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1928, bahagyang iwinagayway ni James ang kanyang kamay at sinabing, "I'm fine, I just need some rest." Dahan-daang inilagay ni Delaney si James sa lupa. Agad siyang umupo ng naka-lotus position at huminga ng malalim. Siya ay malubhang nasugatan sa pagkakataong ito. Gayunpaman, ito ay isang mahalagang hakbang patungo sa pagsasanay sa kanyang pisikal na katawan. Ang Novneri Golden Body CD ay makakagawa lamang ng isang pambihirang tagumpay pagkatapos na dumaan sa malalaking pagsubok. Kaya, sinimulan ni James na gawing catalyzing ang pamamaraan ng paglilinang ng Novneri Golden Body CD at hinigop ang Empyrean Spiritual Energy, na kumalat sa buong katawan niya at gumaling sa kanyang mga sugat. Di nagtagal, nawala ang kanyang mga pinsala, at ang kanyang pisikal na kakayahan ay tumaas ng husto. Sa loob lang ng isang araw, tuluyan na siyang gumaling. Samantala, ang mga disipulo ng Heaven and Earth sects ay hindi nakagambala sa kanyang paglilinang, sa halip ay pinagmamasdan siyang mabuti. Tulad ng inaasahan kay James, ang kanyang mga pinsala ay gumaling sa loob lamang ng isang araw. Sa katunayan, kung ito ay ilang iba pang mga martial artist, kakailanganin nila ng hindi bababa sa ilang buwan upang mabawi. Marami ang natulala sa bilis ng paggaling ni James. Pagsapit ng bukang liwayway, hindi na pinagaling ni James ang kanyang mga sugat. Lumapit sa kanya ang Spirit Master at nagtanong, "Mr. Caden, anong nangyari sa halimaw na Samacop sa Mount Haven? Patay na ba?" Nakangiting sabi ni James, "Hindi pa, hahamunin ko na naman siya." Pagkatapos, umakyat siya muli sa Mount Haven. Pagsapit ng tanghali, bumalik siya sa paanan ng bundok. Sa pagkakataong ito, mas malala pa ang mga sugat niya kaysa kahapon. Nang makabalik sa lugar, paimpol siyang bumagsak sa lupa. Dali-dali siyang nilapitan ni Delaney at tinulungan siyang makatayo. Hindi na kailangan. Kailangan ko lang ng pahinga." Tuluyan nang ang napagod si James. Sa sandaling iyon, nais lamang niyang humiga doon sa lupa nang hindi gumagalaw. Pagkaraan ng ilang oras, siya ay gumapang ng may matinding kahirapan at nagsimulang pagalingin muli ang kanyang mga sugat. Pagkatapos ng bawat laban, gagawin niyang katalyuhan ang Novneri Golden Body CD, na lubos na magpapalakas sa kanyang pisikal na kakayahan. Lumipas ang isa pang gabi, at muling gumaling ang mga pinsala ni James. Kinabukasan, umakyat siya sa Mount Haven at nakipag-away sa Black Eagle King. Hindi nagtagal, lumipas ang 2 linggo. Sa nakalipas na 2 linggo, sasabak si James sa isang matinding labanan laban sa Black Eagle King. Bawat oras, babalik siya na puno ng mga pasa. Ang mga disipulo ng Heaven and Earth sect ay nasanay na sa eksena. Masasabi ng Spirit Master na tinatrato lang ni James ang kalaban bilang isang training partner. "Mr. Si Caden ay dapat na nilinang ang isang sinaunang pamamaraan ng pagpipino ng katawan. Kung hindi, hindi niya magagamot ang kanyang mga sugat ng ganoon kabilis. Siya ay malakas at nakakatakot. Hindi pa ako nakakita ng ganoong pamamaraan." Nag-usap ang mga alagad. Sa muling pagsikat ng araw, umakyat si James sa Mount Haven. Nang makita siya, ang Black Eagle King ay natakot. "Tama na, James. Ibibigay ko sa iyo ang bundok Haven." Nakompromiso siya. Noong unang lumitaw si James, hindi niya ito pinansin. Ngayon, natatakot siya sa kanyang pagpupursage. Kahit anong gawin niya, hindi niya kayang patayin si James. Gaano man kalubha ang mga sugat sa katawan ni James, babalik siya sa normal kinabukasan. Sa wakas, naunawaan niya na tinatrato siya ni James bilang isang kasosyo sa pagsasanay. Hindi iyon gagawin. Labanan tayo ng isa pang round. Hindi na ginusto ng Black Eagle King na makipaglaban kay James. Noong unang lumitaw si James, madali niya itong masaktan. Ngayon, kahit na ginamit niya ang kanyang buong puwersa, maaari lamang siyang mag-iwan ng kaunting gasgas sa kanyang katawan. Hindi, pinipilit ko. Sabik si James na magpatuloy sa pakikipaglaban. Kakasimula pa lang niya. Kung magpapatuloy pa sila ng 2 linggo,
Tiyak na aabot sa supernatural stage ang kanyang physical prowess. Sa oras na iyon, kahit na siya ay nahaharap laban sa isang supernatural, magagamit lamang niya ang kanyang pisikal na kakayahan upang magtagumpay. Hindi na talaga ako lumalaban. Mapait na ngumiti ang Black Eagle King at sinabing, sige, inaamin ko na natatakot ako sa iyo. Ayaw mo ba akong itaboy palayo sa Mount Haven? Aalis ako kaagad sa lugar na ito. Kung ganoon, may itatanong ako sa iyo. Sagutin mo ako ng tapat kung alam mo kung ano ang pinakamabuti para sa iyo. Magtanong ka. Hanggat hindi sila gagawa ng karahasan, ang Black Eagle King ay kontento na sa anumang bagay. Tahimik niyang sinumpa si James. Ang Black Eagle King ay hindi pa nakakita ng sino mang naglilinang sa ganoong paraan. Ang kanyang pisikal na kakayahan ay tumaas ng husto mula noong una silang magkatagpo 2 linggo na ang nakakaraan. Anong pamamaraan ng paglilinang ito? Naintriga siya sa paraan ng paglilinang ni James. Nag-atubili si James na umalis pagkatapos niyang makahanap ng magandang kasama sa pagsasanay. Sa nakalipas na 2 linggo, ang kanyang pisikal na kakayahan ay tumaas ng husto. Sa kasalukuyan, ang kanyang pisikal na husay ay kasing lakas ng mga nakawala sa ikatlong tanikala. Ang Black Eagle King ay naliligaw. Sa kasalukuyan, maaari lamang niyang masugatan si James pagkatapos na ibigay ang kanyang buong lakas. Ang bilis ng pagbawi ni James ay napakalaki. Nope, hindi na kita aawayin. Patayin mo ako kung gusto mo. Pagkatapos, napaupo siya sa lupa. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1929. Tinanong ni James, saan ka nang galing? Sinabi ng Black Eagle King, Mount Darkwind of the Overworld. Ang Overworld. Natigilan si James. Tumango ang Black Eagle King at nagsabi, oo, ang lugar kung saan nanggaling si Conrad Titus. Sabi ni James, sabihin sa akin ang higit pa tungkol sa Overworld. Ang Black Eagle King ay tumango at nagsabi, ang Overworld ay isang mundo sa loob ng selyo. Huwag magkamali, ang Overworld ay matatagpuan din sa Earth. Gayunpaman, ito ay tinatakan. Ang Overworld ay napakalaki, marahil ay mas malaki pa sa 100 Earth na pinagsama. Mayroong hindi mabilang na makapangyarihang martial artist at mga sekta doon. Sa pagkakaintindi ko, si Conrad Titus ang Grand Priest ng isang maimpluwensyang sekta doon. Kahit na siya ay nagtataglay ng napakalaking lakas, hindi siya ang pinakamalakas sa kanyang mga kapantay. Marami ang may lakas na higit pa sa kanya. Bukod sa, habang nagsasalita siya, tumigil ang Black Eagle King. Sabihin mo na, naiintindihan. Ipinagpatuloy niya, bagaman ang selyo ay hindi pa naaalis, isang siwang ang lumitaw na nag-uugnay sa Overworld sa Earth. Ang mga nabubuhay na nilalang na walang malaking lakas ay maaaring maglakbay sa siwang ayon sa gusto nila. Sa loob ng ilang buwan, ang Earth ay mapupuno ng mga buhay na nilalang mula sa Overworld. Tapos, sinulyapan niya si James. Maraming halimaw na katulad ko sa Overworld. Gayunpaman, hindi tulad ng aking mabait na personalidad, sila ay pumatay ng hindi kumukumot. Kayong mga tagalupa ay dapat magsipag. Kung hindi, maaari kang mapuksa anumang minuto. Nang marinig iyon, naging malungkot ang ekspresyon ni James. Ngumiti ang Black Eagle King at sinabi, hindi na kailangang mag-alala dahil buo pa rin ang selyo. Ang kapangyarihan ng selyo ay mahusay, at maaari nitong pigilan ang mga may napakalaking kapangyarihan na lumitaw sa Earth. Ang pinakamalakas na maaaring tumawid sa siwang ay nasa pinakamaraming antas ng Herculean. Bukod pa rito, kahit para sa mga Herculean, ang paggawa ng mahirap na paglalakbay sa Earth ay nangangailangan sa kanila na magbayad ng isang mabigat na presyo. Kabanata 1930. Hirap isipin ni James. Umalis ka agad sa Mount Haven at huwag nang bumalik. Kung patuloy kang manghaharas sa iba, huwag mo akong sisihin sa mga susunod na mangyayari, malamig na sabi ni James. Pakiusap, huwag. Tumayo ang Black Eagle King at tumingin sa kanya, James, please allow me to stay by your side. Ano? Natigilan si James. Ang Black Eagle King ay nagbigay ng kanyang mga katiyakan. Ipinapangako ko na susundin ko ang bawat utos mo. Pumunta siya rito upang maghanap ng mga bagong pagkakataon, at ang paraan ng paglilinang ni James ay magbibigay daan sa kanya upang lubos na madagdagan ang kanyang lakas. Ang ganitong misteryosong paraan ng paglilinang ay magiging mas mahusay kaysa sa anumang mga berry o elixir. Para saan?
Malamig na tanong ni James. Inangat ng Black Eagle King ang kanyang ulo at sinabi, hindi mo naiintindihan. Ako ay isang kilalang tao sa Mount Darkwind sa Overworld. Ang Demon Emperor ng Mount Darkwind, sa kabilang banda, ay isa rin sa mga pinakakilalang figure doon. Maging ang mga maimpluwensyang sekta ay kailangang magbigay galang sa atin. Kung pananatilihin mo akong, Hercules, ha? Bulong ni James. Sa kanyang pag-unawa, ang antas ng Herculean ay ang pinakamataas na kilalang kaharian. Maaari lamang siyang maging isang Herculean pagkatapos tumawid sa yugto ng supernatural. Ang paglilinang ay walang katapusan. Dapat mayroong higit pang mga yugto na lampas sa antas ng Herculean. Gayunpaman, dahil siya ay kasalukuyang mahina pa, hindi siya maaaring makipag-ugnayan sa alinman sa mga yugtong ito. Pagkatapos ng maikling pag-uusap, mas alam ni James ang tungkol sa mga gawain ng Overworld. Nalaman lamang niya na ang mga magsasaka at halimaw mula sa Overworld ay malapit nang bumaba sa Earth. Ito, gayunpaman, ay bago pa man maalis ang selyo. Kapag nasira ang selyo, ang bawat daanan sa Sealed Realms ay mabubuksan. Anong uri ng mundo ang naghihintay sa kanila? Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1930. Sa tabi mo, ang Mount Darkwind ang magiging kakampi mo sa hinaharap. Bukod dito, masasabi ko sa iyo ang higit pa tungkol sa Overworld. Ito ay tiyak na mahalaga para sa iyong mga plano sa hinaharap. Nawala sa isip si James. Hindi niya alam kung ano ang mangyayari kung may demonyo siyang pananatili sa tabi niya. Gayunpaman, ang demonyo ay may malaking lakas. Bagamat kailangan pa niyang tumawid sa supernatural level, isang hakbang na lang ang layo niya. Pagkatapos ng maikling pagninilay-nilay, sinabi ni James, kung ganoon, papayagan kitang manatili sa tabi ko. Nang marinig ito, tuwang-tuwa ang Black Eagle King. Sabi niya, maraming salamat, James. By the way, anong uri ng cultivation method iyon? Bakit napaka-magical? Narinig ko na ang mga ninuno ng sangkatauhan ay nagkamit ng immortalidad pagkatapos na linangin ang kanilang pisikal na katawan. Natanggap mo na ba ang kanilang mana? Ang Black Eagle King ay tumingin kay James sa pag-asa. Sinulyapan siya ni James at sinabing, wala kang pakialam. Of course, nagmamadali niyang sabi. By the way, nang may naalala siya, nagtanong si James, nakapunta ka na ba sa Mount Bane? Oo, alam mo ba kung kanino ang rebulto sa Mount Bane? Ang Black Eagle King ay nawala sa pagmumuni-muni. Pagkaraan ng ilang segundo, malungkot niyang sinabi, baka narinig ko na ito sa isang lugar. Oh, na-intriga si James. Kanino ang rebulto na iyon? Saan siya nanggaling? Ang Black Eagle King ay nag-isip tungkol dito at sinabi, nabasa ko ang ilang mga tala sa mga sinaunang teksto ng Mount Darkwind. Noong unang panahon, ang 10 emperador ay isinilang sa lupa. Sila ang 10 pinakamakapangyarihang individual noon. Kung hindi ako nagkakamali, ang estatwa sa Mount Bane ay dapat isa sa 10 emperador. Malakas ba sila? Tanong ni James. Ha? Kailangang pigilan ng Black Eagle King ang kanyang pagtawa. Sa iyong kasalukuyang estado, hindi mo maiintindihan ang kanilang kapangyarihan. Ikaw ay nasa ganap na ibang kaharian. Marahil pagkatapos ng 1,000,000 taon ng paglilinang maaari mo bang makita ang gayong kapangyarihan, sabi niya. Natarante si James. 1,000,000 taon. Ito ay isang hindi kapani-paniwalang mahabang panahon. Mabubuhay pa kaya ang mga tao ng ganoon katagal?